Okay mga kabintor, good morning. So bumalik ako dito sa bypass road ng San Pablo. Ito ang ginatatayan ko ngayon. Ito ang bypass road ng San Pablo. So kaya ako bumalik dito dahil request na naman ito na bago daw mag-December ay balikan ko ito para malaman nila na kung pwede na ba itong madaanan. So far ngayon mga kabintor, sobrang maulan ang umaga natin. Kaya lang itutuloy ko itong vlog na ito para malaman natin kung doon sa parting San Miguel kung makalusot na ba ang mga motor doon. So kahit maulan, itutuloy natin ito para malaman lang natin kung makalusot na ba tayo doon hanggang doon sa may doon sa may tawag din papunta na ng Lucena. So ito ang makikita natin dito sa ngayon mga kabintor. Yung portion na ito, nung una akong pumunta rito, hindi pa ito simentado yung kalahati. Pero ngayon, makikita natin simentado na itong kalahati na ito. Yan mga kabintor. Maganda ng daanan yan. Sana pagbalik natin next year, ay madadaanan na. So, yan po mga kabintor. Ituloy-tuloy na natin ito. So bali ngayong araw nga pala, dalawang bypass road ang pupuntahan natin ngayon. Ang bibisitahin natin, una itong bypass road ng San Pablo, pangalawa naman yung bypass road ng Pagbilao. So dalawang bypass road ang bibisitahin natin para pagdating ng holiday season nitong December, nitong buwan ng December, ay may mga option na tayo na makadaan sa bypass road na ito kung pwede na itong madaan. Ito ang bypass road ng Alaminos at ang katabi niyan ay ang expressway. At ang karugtong naman ng bypass road na ito ay ang bypass road ng San Pablo. Ngayon ay bibisitahin naman natin uli dahil noong mga nakaraang buwan ay pinuntahan na natin ito at hindi pa ito tagusan. Ngayon titingnan natin ito kung ito ay tagos na para naman sa pagtupad sa isang kahilingan ng ating kababayan na muli natin itong mabisita at ma-update para sa karagdagang impormasyon. Ngayon, una natin pupuntahan ay ang Barangay San Miguel ng San Pablo dahil sa huli natin pagbisita dito ay hindi pa ito tagos. Titingnan natin dito kung ang kalsada dito ay tinagos na nila. So mga kabintoro, nandito na ako sa Barangay San Miguel. So ngayon, una ko itong binisita mga kabintoro, yung kalsada na yan, hindi pa tinagos. Ngayon tagos na pero may nakalagay na road closed. So try nating daanan yan dahil noong una akong dumaan dyan ay daan lang ng tao, pero ngayon ginawa na talaga nila ng kalsada pero rough road. Kung makikita natin dito, itong kalsada na ito ay bukas na pero may nakasulat na road closed. Ibig sabihin hindi pa ito padaanan ng mga sasakyan. Pero ngayon tayo ay pipilit na makadaan dito para matingnan natin kung ano ang mga update sa daan ito. Noong una akong bumisita dito, ito ang makikita natin dito. Gubat na gubat pa at bukod tanging motor at tao lang ang makakadaan dito para makalusot sa bypass road na ito para makatagos. Kung makikita natin dito, gubat na gubat pa talaga nung una akong bumisita dito. Talagang pahirapan, muntik pa nga akong maligaw dito sa lugar na ito. Pero ngayon makikita natin na talagang binuksan na nila at pinalakihan na ang kalsada dito. Pero sa ngayon may nakasulat doon sa bukana na may road closed. Ibig sabihin hindi pa ito padaanan ng mga 4 wheels o kahit anong sasakyan na private. At makikita rin natin dito, sobrang ulan ang pagdaan ko dito, maputik. Dito kasi may ginagawang tulay dito kaya ito ay huling na simento dahil sa tulay na ginagawa yan. Kaya ang dinadaanan natin ngayon, rough road at tubig ulan. So makikita natin yung crane at saka yung tubig at putik nating dinadaanan. Marami pa silang mga heavy equipment dito na nakaplasta. May mga backhoe at ano yan, grader ang makikita natin dito. So may mga tie beam pa silang ginagawa dito.
At dito makikita na natin itong kalsada na sinara nila. May nakasulat din itong road closed at meron ding hinarang sila dito na kawayan lang naman. Pero tayo mga motor ay makalusok dito dahil pwede naman tayong makaiwas, hindi tulad ng mga four wheels na hirap lumusok dito. Kaya yung mga motor pwedeng makalusok tulad ng ginagawa ko ngayon. Yan, road closed, hinarangan nila ng kawayan para hindi siguro madisturbo ang mga gumagawa ng kalsada na yan. Sobrang potek mga kabintor. So mga kabintor, sobrang potek na nadaanan natin. So sinara nila yung mga four wheels na sasakyan, hindi makadaan dyan dahil sinara nila. Pero yung motor pwede namang makaiwas sa hinarang nila dyan. Kaya makatagos talaga ang mga motor dito. So far malaki ang improvement sa loob lang ng 3 buwan na mula nang dumaan tayo dito ay ginawa na talaga nila ng kalsada doon. Yung parang gubat na dinaanan ko dati na tao lang ang makadaan, ngayon talagang tinagos na nila. So malaking bagay yun para sa atin dahil ngayon ay December, malapit na rin mag-holiday. Baka pagdating ng holiday kahit mga motor lang ay pwede na makadaan dito. So yon ang ano ko dito mga kabintor. So tuloy-tuloy tayo doon sa pinakadulo nito at tatagusin na rin natin ang bypass road ng Pagbilao, kung ano na naman ang mga ano doon, mga update sa kalsada na yon, sa bypass road na yon, kung pwede na rin ba talagang madaanan ng mga motorista. So antabay mga kabintor. At dito panibagong rough road na naman ang ating madadaanan dahil sa ginagawang tulay. Ito ang pangalawang tulay na ating madadaanan at ang pangalawang tulay na ginagawa dito sa bypass road na ito. So medyo matagal-tagalan pa talaga ang paggawa nito, siguro mga next year sana matatapos na ito. Pero sa ngayon puspusan pa ang paggawa nila dito. Pero wala tayong makikitang gumagawa ngayon dahil araw ng linggo ngayon at nagpapahinga sila. At bukod dyan sobrang ulan sa araw na ito. Yan, makikita rin natin dito ang backhoe, yung boom, hindi ko alam kung anong tawag dyan, boom ba yan tawag nito o crane pa rin. At kayo na lang magano dyan kung anong tawag nito dyan sa ano na yan. Basta yan ang pangalawang tulay na ginagawa dito sa bypass road na ito. So tuloy-tuloy tayo mga kabintor. Mula dito sa kalsada na ito, sa rough road na ito, halos ang kalsada nito ay simentado na hanggang doon sa pinakadulo nitong bypass road na ito, hanggang doon sa pinaka main highway ng kalsada na ito. Ang madadaanan natin ay puro simentado na tulad ng inyong nakikita. Kaya i-pass forward na natin yan. Ang ganda talaga ng kalsada na ito pag matapos dahil ito ay may 4 lanes na daan. Sobrang lawak nito mga kabintor, kaya malaking bagay talaga ito pag matapos dahil ito ay makakabawas talaga sa sobrang traffic na mangyayari dito araw-araw dito sa San Pablo, lalo na sa bayan ng San Pablo. Napaka-traffic na daan, kaya ito pag matapos ay malaking tulong ito sa ating mga biyahero at motorista. Didiretso tayo ng bypass road ng Pagbilao. So ngayon kung makikita natin, medyo makalusot naman ang motor dahil may mga harang-harang pa dito silang ginagawa at mayroon pang porsyon ng kalsada na hindi pa na simento. Pero ito na ang pinakadulo nitong ito na ang pinakadulo nitong bypass road na ito. So far masasabi ko itong bypass road na ito ay tagusan na. Pwede na makadaan ang 4 wheels at ang 2 wheels na motor. So yan, mayroon pang mga portion ng kalsada na hindi pa tapos. Siguro yung gutter kung tawagin ang hindi pa na tapos. Pero itong kalsada na ito, itong pagsimento ng kalsada ay tapos na. Pero mayroon pang mga materialis
na ginagamit dyan na hindi pa nila nakuha sa gitna ng kalsada. So yun, tuloy-tuloy tayo doon sa Pagbilao. Tuloy-tuloy na tayo sa bypass road ng Pagbilao dahil malayo pa ito, dahil ang Pagbilao ay sakop pa ng Quezon Province, kaya medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. Okay mga kabidor, so nandito na tayo sa pangalawang bypass road. Ito ang bypass road ng Pagbilao. So kung makikita natin, may ginagawa na silang center island. Yan po ang makikita natin dito. So ngayon, ituloy-tuloy natin doon ang ating biyahe at doon sa may tulay. Yun ang pinaka-importante dahil yun ang kasagsagan pang ginagawa sa ngayon. Kaya pupuntahan natin yung tulay na yun para malaman natin kung madadaanan na ba ito. Yun ang dadaanan natin, yun ang pupuntahan natin. Dahil alamin natin kung madadaanan na ba ang tulay na yon sa panahon ngayon, dahil parating na ang holiday season. Okay mga kabindor, nandito tayo sa bypass road ng Pagbilao. So far, ito ang makikita natin. Inumpisa na nila itong sinisiminto. Yan, pero hanggang doon lang sa may sa may backhoe na yan. Yan. Yung mga heavy equipment na yan. Yung pagsisiminto. So next year, ito ay matatapos na siguro ito next year. Hindi na ito magtatagal. Pero ngayong December, ito madadaanan natin ito, pero rough road pa. So ngayon, titingnan natin doon kung yung tulay na yon ay tapos na ba. Kasi ang sabi sa akin nung huli kong pinuntahan ito, yung tulay na to ay matatapos hanggang sa November. December na ngayon. Kaya titingnan natin kung yung tulay na yon ay tapos na. Pero dito, nung nakaraang pagbisita ko rito ay yung kalsada na yan, hindi pa yan simentado. Pero sa ngayon, makikita natin talagang sinisiminto na nila, no? So tara. Okay mga kabitor. So nandito na tayo sa tulay na ginagawa dito. So nung huli ko itong dinalaw, itong tulay na ito ay hindi pa nagawa, hindi pa sementado, pero may mga beam na. Nakaratag na yung beam. Pero ngayon, ang tulay nito so far ay sementado na yung kalahati. Yung kalahati naman ay hindi pa. Ito ang tulay mga kabintor. Yan po ang tulay. So I hope na mabuksan nito ngayong paparating na holiday. Kasi mahaba-haba ang holiday natin. Mag-uwian ang ating mga kapatid mula Maynila papunta ng Bicol at pabalik vice versa. So ito pwede na itong
itong ano na ito, pwede na itong madaanan. Ano? Malalim. Malalim ng tulay. Dito, so far kung makikita natin dito, ang ginagawa dito ay kalahati pa lang, ano? Kalahati pa lang ang ginagawa dito. Baha. Hindi naman baha. Lalim ng tulay. Sana ito ay buksan na pagdating ng holiday itong December. Okay, tatagusin na natin ito doon. Tatagusin na natin yan para makauwi na tayo dahil sobrang ulan ngayon, mga kabindor. Grabing ulan ngayon. Tinuloy ko lang ito para sa ating mga kababayan na gustong umuwi ng Bicol. At kung matraffic doon sa pinaka bayan nitong Pagbilao ay may alternative route na silang madadaanan tulad nitong ano na ito, kalsada na ito. Kaya magandang ano na talaga ito, magandang balita na para sa ating mga motorista na itong kalsada na ito ay halos patapos na. So, maganda mga kabindor. So ito po ang ilalim ng tulay. ang ano nitong tulay nito, anong tawag dito? Yung altitude niya napakataas. Napakataas ang altitude ng tulay na ito, mga kabindor. So hindi lang kalahati pala yan, yun na pala talaga yun, oh. Wala na palang idudugtong yan. Kung pagkakulang na lang ng railings pala yung ano na yan, yung tulay na yan. Kung makikita natin dito, yun na pala talaga yan, oh. So napaka ano ng tulay na ito, napaka taas. Tapos dito ay yan. Ganda. So malapit na talaga mga kabindor, madadaanan. December nito, madadaanan na talaga ito. Magiging alternative route na talaga ito sa mga motorista na tulad natin.
na gustong umuwi ng Bicol at pabalik ng Maynila. May alternative route na tayo dahil sa bayan ng Pagbilao, malamang sa malamang yan ay sobrang traffic pagdating ng holiday. Malapit na yan kasi ngayon ay December na tayo, unang linggo ng December. Sa mga pangalawang linggo at tatlong linggo, yun, mag-umpisa na ng uwian. Kaya sigurado ako sa mga lugar na yon ay traffic na naman doon sa pinakabayan ng Pagbilao. Okay, doon tayo, diretso tayo. May sumilip sa atin dyan. Dito, simentado na rin. Sana walang ano dito, walang malalim. Patay tayo pag pa tayo dito. Agoy, hindi naman malalim. Yun lang po mga kabintor, ang aking dito, update dito. Ayun mga kabintor, at dito na natin tapusin itong video natin dahil itong kalsada na ito ay dire-diretso na yan papunta doon sa main highway, itong Pagbilao. Wala nang problema yan, puro na simentado yan, kaya tatapusin ko na ang video natin dito. Hanggang sa muli nating mga video mga kabintor, salamat sa panonood.